8 signs na ang isang kaibigan ay hindi masaya kung umangat ka. Mahirap obserbahan ang friendship. Para tayong naglalakad sa minefield. Akala natin walang explosive kasi plain lang yung lupa. Tapos pag natapakan mo, mag-e-explode. Ganyan na ganyan sa pakikipagkaibigan. Akala natin matino. Pero yun pala, may itinatagong inggit at galit. Lalo na nung naangatan mo na sila. Hindi lang nahahalata kasi tinatakpan nila ng matamis na ngiti at ini-encourage ka pa nila. But deep down, mararamdaman mo na may itinatago silang negatibo. Mahalaga ang pagtukoy sa mga signs na ito upang mapanatili ang healthy friendships. Dahil nararanasan ko na ang ganitong uri ng kaibigan, isi-share ko sa inyo ang ilang mga palatandaan na maaaring ang iyong kaibigan ay hindi masaya kung naaangatan mo na sila. Number 1, papuri na may kasamang negatibo. Madaling malaman kung ano ang kaibahan ng fake compliments at real compliments. Pero mahirap malaman kapag compliments na may halong negatibo. Halimbawa, sasabihin nila, akalain mo, nakamit mo yon kahit ganun ka lang? Parang hindi halata, di ba? But that's an underhanded compliments. This is the comment that at first may seem like praise, but upon closer inspection, contain a subtle jab or put down. Ginagawa nila ito dahil ayaw nilang makita kang umangat sa buhay. Kung hindi mo papansinin ang kanilang sinabi, parang kino-congrats ka lang, di ba? But it's a reflection of their insecurity. Hindi nila matanggap na naangatan mo na sila, kaya may tactics silang passive-aggressive. Kung may napansin kang compliments na kakaiba o may negative meaning, isipin mong mabuti if the friendship is worth holding on to. Remember, a true friend celebrates your achievements. Number 2, hindi sila makiselebrate sa success mo. Kapag ini-invite mo sila sa celebration ng success mo, may dahilan sila para hindi makapunta. Dahil hindi nila malunok ang pride nila. Ayaw nilang makita na angat ka na sa buhay at mas angat ka na sa kanila. Naalala ko nung ako'y nakakuha ng malaking promosyon sa trabaho. Siyempre, labis akong natutuwa at sabik na ibahagi ang magandang balita sa aking pinakamalapit na mga kaibigan. However, one friend of mine was nowhere to be found. Iniisip ko na lang na siguro busy, pero nahahalata ko na ang galaw niya nung sunod-sunod na ang magandang pangyayari sa buhay ko. Palagi siyang wala. Malinaw na masaya lang sila kung nasa baba ka lang nila. Hindi sila nagpapakita dahil yun ang paraan ng pag-express nila na hindi nila kayang makita kang umaangat sa buhay. Para bang ang aking mga tagumpay ay isang salamin na sumasalamin sa kanilang mga insecurities at kakulangan. Ang tunay na pagkakaibigan ay nagtutulungan at nagsasamang magdiwang ng tagumpay ng isa't isa. Kaya kung mapapansin mong palaging nawawala ang iyong kaibigan sa mga sandali ng iyong tagumpay, maaaring panahon na para muling suriin ang friendship ninyo. Number 3, nakikipagkompetensya sila sa'yo. Hindi naman masama ang kompetisyon kung healthy ang paraan, para naman pangdagdag ng motivation at katuwaan na rin. Pero kung sineryoso na niyang masyado ang sitwasyon, ibig sabihin na natatakot siyang mahigitan mo. In psychological terms, this is known as social comparison theory. The theory suggests that people determine their own social and personal worth based on how they stack up against others. Kaya kung ang kaibigan mo ay palaging sumusubok na lampasan ka, maaaring dahil ginagamit nila ang iyong tagumpay bilang sukatan para sa kanilang sariling halaga. Halimbawa, kung sasabihin mong nag-gym ka at may progress kang napansin sa katawan mo, may palagi silang counter sa sinasabi mo. Sasabihin nila na mas matindi ang kanilang pag-workout. Essentially, ginagawa nilang kompetisyon ang bawat tagumpay. Nakakapagod ang ganitong pag-uugali at nakasasama sa pagkakaibigan, especially when it's supposed to be a safe space for sharing and celebrating each other's milestones. Number 4, minamaliit nila ang nakamit mo. Kapag dina-downplay nila ang iyong tagumpay, sign na yan na hindi sila masaya sa nakamit mo. Defense mechanism ito ng mga taong insecure sa kanilang sariling tagumpay. Halimbawa, may nakamit ka. Whatever it is, instead of celebrating with you, sasabihin pa nila na swerte-swerte lang daw yon. Kaya naman daw ng lahat gawin ang ginagawa mo. Pero ikaw lang ang swerte sa oras na to. Parang maniniwala ka na rin sa swerte. Pero kung hihimayin mo ang kanilang sinasabi, downplay ang tawag doon. Minamaliit nila ang nakamit mo o mismong kakayahan mo because they're trying to protect their own self-esteem. It's easier for them to reduce the significance of your achievement than to acknowledge that you have done something they haven't done. Pansinin mo kung paano mag-react ang kaibigan mo kapag iminabahagi mo ang iyong mga tagumpay. Kung palagi nilang pinapababa ang iyong mga tagumpay, maaaring ito ay senyales
na masaya lamang sila para sa'yo hanggat hindi ka mas magaling kaysa sa kanila. Number 5, wala sila kung kailangan mo na. Kung wala sila sa oras ng success celebration, mas masakit kung wala sila sa oras ng iyong pangangailangan. Ang tunay na mga kaibigan ay nananatili sa tabi ng isa't isa sa mabuti at masamang panahon. Nagdiriwang ng mga tagumpay at nagbibigay ng suporta sa panahon ng pagkabigo. Napakasakit talagang malaman na ang isang kaibigan na puno ng ngiti sa low-key mong buhay ay biglang nagiging malayo kapag ikaw ay nasa magandang kalagayan na. Parang mas komportable silang malaman na kailangan mo sila kaysa sa ikaw ay magtagumpay. Pero hindi sila sisipot sa panahon ng pangangailangan dahil gusto nilang manatili ka sa baba. Gusto nilang mahirapan ka. Pero hindi naman ito nangangahulugan na ang bawat kaibigan na hindi nakadalo sa ilang mahalagang kaganapan ay may itinatagong inggit. Lahat tayo ay may mga buhay na dapat i-manage. So minsan, totoong busy talaga kaya hindi tayo makapunta sa mga okasyon. But if it becomes a pattern, alam mo na kung ano ang lihim na mensaheng ito. Number 6, ayaw nilang makinig sa'yo. Lalo na kung nagsishare ka ng magandang balita tungkol sa buhay. Iniiba nila ang topic. O di kaya hindi sila makikinig. Naalala ko nung sinabi ko sa kaibigan ko na pinapunta ko ng office dahil na-promote ako. Iniiba kaagad ng kaibigan ko ang topic. May fiesta raw sa kanila at gusto ko bang pumunta. This is their strategy to avoid acknowledging your success. Mukhang walang masama sa simula, ngunit kung ito ay paulit-ulit na nangyayari, maaaring ito ay senyales na hindi sila komportable sa iyong tagumpay. Number 7, hindi makatarungang kritisismo. Ang hindi makatarungang kritisismo ay isa pang malinaw na palatandaan na ang isang kaibigan ay maaaring hindi komportable sa iyong tagumpay. Nakakatulong naman ang kritisismo kung ito'y constructive. Pero kung ito'y negatibong kritisismo, yun bang palagi lang siyang naghahanap ng kamalian mo, makakaapekto na ito sa sarili mo. Halimbawa, gusto mong magnegosyo. Imbis na ipupush ka ng mga kaibigan mo, hahanap sila ng negatibo para matakot ka. Sasabihin nila na ang negosyong iniisip mo ay hindi patok sa masa. Baka walang bibili. O sasabihin nila na hindi mo makakayang patakbuhin yon. Ang ganitong uri ng kritisismo ay madalas na isang refleksyon ng kanilang sariling mga insecurities. Maaaring nakakaramdam sila ng kakulangan o banta sa iyong tagumpay at umaasa sila sa kritisismo bilang paraan ng kasiyahan. Alam naman natin na napakahalagang tanggapin kung ano ang feedback na makukuha natin mula sa iba't ibang tao. Pero mahalaga rin na ma-recognize mo kung ang kritisismo ay nagmumula sa inggit sa halip na tunay na concern. Number 8, naiinggit sila. Simple lang na sign, di ba? Ang inggit ay maaaring mag-manifest sa iba't ibang paraan. Mula sa maliliit na komento hanggang sa hayagang pagsisikap na hadlangan ng iyong tagumpay. Maaaring magbigay sila ng mga sarkastikong komento tungkol sa iyong tagumpay o kitang-kita ang displeasure sa kanilang mukha kapag nagbahagi ka ng magandang balita. These actions are often driven by a sense of inadequacy and a desire to level the playing field. Ang inggit ay isang malakas na emosyon na maaaring magpahirap sa anumang relasyon. Kung mapapansin mong nagpapakita ng mga palatandaan ng inggit ang iyong kaibigan kapag ikaw ay nagiging matagumpay, ikaw na ang bahala kung kakausapin mo ba sila o lalayo ka na lang. Remember that friendships should lift us up, not hold us back. Palibutan mo ang sarili mo ng mga tao na tunay na nagagalak sa iyong kaligayahan at tagumpay. Kapag napapansin mong may mga palatandaan na ang isang kaibigan ay tila masaya lamang para sa iyo hanggat hindi mo sila nalalampasan, mahalagang tandaan na ang kanilang reaksyon ay malamang na higit na may kinalaman sa kanila at labas ka na doon. Kadalasan, ito ay isang refleksyon ng kanilang sariling mga insecurities, struggles at takot. Ang pag-recognize sa mga senyales na ito sa isang kaibigan ay hindi tungkol sa pagbibigay ng sisi o paghanap ng pagkakamali. Sa halip, ito ay tungkol sa pag-unawa sa mga dinamikong umiiral at paggawa ng mga may kaalamang desisyon tungkol sa mga ugnayang pinapanatili mo. At the end of the day, ang pagkakaibigan ay tungkol sa pagtutulungan, paggalang sa isa't isa, at pagdiriwang ng tagumpay ng bawat isa. Kung ang balansing ito ay patuloy na na-disrupt, maaaring panahon na upang muling suriin at alamin kung ano ang pinakamainam para sa iyong emotional health. Sa huli, ang buhay ay masyadong maikli upang gugulin ito na napapaligiran ng negativity. Pumili kang gumugol ng oras kasama ang mga taong tunay na nagagalak sa iyong kaligayahan at tagumpay.